mga kababayan, pakinggan natin itong nakita nating balita. Mga kababayan, na ipinost po, ini-upload ng teleradyo na kung saan eto daw po mga testimony or mga binitawang pahayag mga kababayan nitong si Duterte ay maaaring gamitin mga kababayan laban daw po dito kay Digong sa isinampang disbarment case laban po dito kay Duterte. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong video na ini-upload ng teleradyo. Sabi dito, Duterte testimony can be used to back up disbarment case. Ayon po mga kababayan sa isang abogado. I-play po natin. Good morning, Christian and Victoria. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Apo, sir, ito may nag-file no mga grupo diyan sa Supreme Court para mapadisbar si dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi nila, nilabag daw ng dating Pangulo yung Code of Professional Responsibility and Accountability for Conduct on Becoming a Lawyer. Ano bang ibig sabihin kapag hinainan po ng ganong reklamo? Well, ang ibig ko sabihin noon, hinihingi nila sa Supreme Court na imbestigahan yung mga aligasyon nila at kung may basehan ay papatulan ng sanksyon. Okay? Papatawa ng kaparusahan mga kababayan, pero kung titingnan natin, napakarami ng grounds para madisbar etong si Duterte. Kahit nga si Sara mga kababayan, napakarami ng grounds para madisbar etong si Sara Duterte, lalo na nung nagmura siya publicly at minumura niya etong si House Speaker Martin Romualdez, si PBBM at si First Lady Liza Marcos, at yung pinagbantaan niya yung buhay ng presidente mga kababayan, dun pa lang pwede nang madisbar etong si Sara Duterte. Pero nakakapagtaka ngayon mga kababayan kasi yung kay Atty. Larry Gadon, medyo napakabilis ng pangyayari nung pagkakadisbar nung kay Atty. Larry Gadon. Pero dito mga kababayan, lalo na yung ipinal na disbarment case laban dito kay Sara Duterte, wala pa tayong balita hanggang ngayon kung ano na ba ang nangyari doon mga kababayan. At dito kay Digong naman mga kababayan, kung tutusin, napakarami din ng grounds para ma-disbar po siya. Dahil yung mga naging aksyon po niya publicly, yung mga pagmumura niya mga kababayan, pag-aakusa niya sa isang tao, doon pa lang, matatawag na natin mga kababayan ng mga grounds yon para ma-disbar po siya, mga paglabag niya, lalo na yung mga pagmumura niya at pagsasabi niya kung paano niya pinipeke mga kababayan at kung paano siya nagtatanim ng ebidensya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya kung seryoso yan o paulit-ulit, maaring mag-amount sa disbarment. So yun ho yung ibig sabihin ng isang complaint. Opo, sir, ang kanilang reklamo ay humarap daw kasi si Duterte sa Senado at inamin na nagbigay siya ng orders sa death squad in connection with his anti-illegal drugs campaign. Pwede po bang magamit yung kanyang pahayag sa Senado para po sa ganitong klase ng kaso, itong disbarment case? Definitely. Yan, public pronouncement yan. Hindi naman siya kapilitan. So it is on record. As a matter of fact, it's part of an official investigation ng... Kasi hindi naman pinilit si Duterte magsalita ng ganon mga kababayan, pero binitawan niya yung mga salitang yon. Kaya nga yung mga binibitawan niyang salita, pwedeng gamitin laban sa kanya mga kababayan para madisbar po siya. Kongreso at under oath pa rin siya. Tama. So yan, mabigat na ebidensya laban sa kanya, yung admission, no? Tinatawag na admission against interest. Pangalawa, hindi lang yan, marami siyang mga pinagsasabi at pinaggagawa na publicly na sinasabi niya na caught on camera, na media at different kinds of recording na maaring gamitin laban sa kanya. Diba? So, I think these are relevant and material evidence. Tapos sasabihin mo, Panelo, paninira lang yung disbarment na isinampa laban dito kay Digong. Diba mga kababayan, ito abogado rin na nagsasalita. Tapos yung binasa natin kanina na pahayag ni Panelo, abogado rin etong si Panelo. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, pagka kasi ikaw ay abogado at kumakampi ka sa mali, nagiging baseless mga kababayan yung mga salitang binibitawan mo. Nagiging walang bisa at hindi ka panipaniwala. Kasi nga, mali yung kinakampihan mo, mali yung sinasabi mo, mali yung ipinaglalaban mo. Nakakahiya nga mga kababayan etong si Panelo kasi alam niya naman na may grounds, may mga mali etong si Digong na nagawa at nasabi pero hindi nila kayang i-claim. Kasi nga mga kababayan, mali yung kanilang dinidepensa, mali yung kanilang ipinaglalaban. Saan ka ba naman nagkatala? Sabihin mo na black propaganda yung ginagawa ng mga taong humihingi ng hustisya
at yung ginagawa ng mga kababayan nating Pilipino na idinadaan sa legal na proseso yung pagkuha nila ng hustisya, mga kababayan. Samantalang yung mga naninira, hindi kayang punahin nitong si Panelo. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na maaring sumuporta sa mga complaint na ihain ng mga offended parties. Opo. Sabi po kasi ng kanyang counsel, si Attorney Salvador Panelo, sa isang pahayag po, no admission was made on extrajudicial killings. They should read the transcript of the proceedings. All his statements on killings were all hyperbole. They will not stand in court. Ano lang po ang masasabi natin doon, Attorney? But yan ang kanyang opinion. But unfortunately, hindi naman siya, ako o kayo ang maghuhusga. Tama! It will be the justices of the Supreme Court o kung i-refer yan sa IBP, it will be the National Board of Governors ng IBP who will be making that decision based on the recommendation or findings of fact, investigation ng Bar Discipline Commissioner. O in the case of the Supreme Court, kung sila na mismo ang gagawa ng investigation, it will be based on the findings of fact ng Bar Confidant. So it is for the Buti na lang, mga kababayan, etong si Panelo ay hindi naging kaisa ng Supreme Court. Alam nyo, hindi naging isa sa mga hurado, mga kababayan, justices, dyan po sa Supreme Court. Dahil kung siya ang naging isa dyan, pihado, mga kababayan, basura na yung isinampa na reklamo ng ating mga kababayan Pilipino. Kasi nga, mga kababayan, sa kanya kasi, sinasabi niya na nitong si Panelo, na pagdating daw ng Supreme Court, i-dismiss daw agad yan. Wala na dahil nga, mga kababayan, wala daw pong sapat na basihan daw po yan, ayon kay Panelo. Pero kung titingnan natin, sinasabi naman nitong si Attorney Domingo, ano po Cayosa, maliwanag na maraming grounds, mga kababayan, para mag-proceed etong disbarment case laban po dito kay Duterte. Kasi nga, maraming ginawa etong si Duterte sa nakaraan, mga kababayan, na talagang nakarecord. Ibig sabihin, nasa harap ng kamera ng mga binibitawan niya yung mga pahayag na hindi po kaaya-aya na ginagawa ng isang abogado. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Supreme Court to weigh whether or not hyperbole ba yan. At kung hyperbole man yan, yan ba ay nararapat, yan ba ay tama na ginagawa ng isang abogado, or would that be failure to abide by the provisions of the Code of Professional Responsibility and Accountability, and would it merit sanctions? At kung merong sanction, anong klaseng sanction ba yan? Kasi marami kong mga sanctions na ipapaloob dun sa aming fix. At ang magpapasyan yan, yung Supreme Court at the end of the day. Opo. Basta the fact remains, sir, na admissible yung mga sinabi niya doon sa Senate hearing. Yes, ang weighing yan i-consider ay nasa, at hindi lang naman yan, napakarami pang iba. Of course, hindi natin alam ang dinalaman ng complaint, yung ethics complaint, kasi ma-abandon the rules kasi confidential and summary. Yung hope na susundan ng Supreme Court ang sariling rule na ginabas nila under the rules na bago noong July 2023 lang. It is supposed to be resolved within 180 days from submission. Sabi dito na nag-comment, kahit anong mangyari, di magbabago ang suporta kay Digong. Di doon ka sumuporta. Wala namang problema, sumuporta kayo doon. Di ko naman sinasabi wag nyo suportahan si Digong. Ang sinasabi ko lang dito, mga kababayan, may pananagutan si Digong na kailangan niyang panagutan kasi may nag-file ng disbarment case, mga kababayan, laban po sa kanya. Ibig sabihin, may pagkakataon na pwede siyang matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado at hindi na siya makakapag-practice bilang abogado, mga kababayan, kung sakali na matanggal yung lisensya po niya. Dahil nga, unang-una, mga kababayan, ang sinasabi rin natin dito, napakarami ng grounds para ma-impeach po siya. Wala po akong sinasabi dito na wag niyong suportahan si Digong. Para maliwanag lang po, mga kababayan, kasi may mga taga-suporta si Digong na mahirap po talagang umintindi, pasintabi po. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So 6 months lang dapat yan. So hopefully ay mariresolve one way or the other rather than atagal pa at aabutin ng siyam-siyam. Pero yung mga ganyang kaso, attorney, na
public on record naman yung mga pahayag ng dating Pangulo. Wala bang kapangyarihan ang Supreme Court na parang mag-moto proprio yung magkukusa, or kailangan talaga may magfa-file ng case sa kanila? Magandang punto yan, no, Christian. Meron rules at yung old rules, yung code of ethics namin noon at itong professional responsibility and accountability, yung Supreme Court by itself, motu proprio, can investigate. Yung IBP, National Board of Governors, can also by itself initiate an investigation. Hindi na kinakailangang maghintay ng private offended party o private complainant. Lalong-lalo na kung yung ginagawa ng isang abogado, lantad na lantad sa publiko, sa kabayanan. Kaya scandalous na. So meron po naman. But this time, mukhang hindi nila ginawang priority o sa tingin nila hindi mahalaga yan. Naghintay pa sila na may magpo-complain. Ano kaya yung mga possible na challenges doon, attorney? Bakit kahit may gano'n naman palang powers ang Supreme Court, even the IBP, hindi na-execute yung powers na yon? Well, paring siguro tingin nila hindi ito mahalaga o kaya hindi pa ito scandalous conduct. Pangalawa, sa tingin siguro nila marami silang ibang ginagawa na hindi ito priority. O kaya, aminin na natin, baka nai-intimidate sila. Sapagkat meron namang mga kaso ng mas maliliit na tao na by themselves, talagang pina-imbestiga nila. Ito kasi siyempre, presidente dati. Tama. So, sino ba naman mga kababayan dati nung panahon ni Duterte ang bubunggo kay Digong, siya ang presidente ng Republika ng Pilipinas, lalo na mga kababayan, at alam din naman natin na etong si Digong nung siya ay presidente pa, nakikialam mga kababayan sa pag-usad ng batas, dahil nakita po natin yan nung panahon mga kababayan na eto pong si former Senator Laila de Lima ay idinidiin po nila gamit yung mga fabricated case na isinampa po nila laban po dito kay de Lima. So doon pa lang makikita natin mga kababayan na gamit ni Duterte yung kanyang impluwensya bilang presidente mga kababayan para durugin yung kanyang mga kaaway sa politika. Kaya kahit sino talaga mga kababayan nung panahon ni Digong, walang makakapag-question dito kay Digong kasi nga ginagamit niya yung kanyang pagiging presidente para maabsuelto mga kababayan sa lahat ng reklamo laban po sa kanya. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Pangyarihan. So maari, these are some of the possible reasons. It is better siguro tanungin niyo sa kanila kung bakit hindi nila motu proprio pina-imbestiga ito noon pa. Apo. And dahil sir ang disbarment case ay i-file sa Supreme Court, kapag nagdesisyon ng Supreme Court diyan, hindi na siya pwedeng i-apila. The final decision is always the Supreme Court. Kahit yung resulta ng investigation ng IBP at yung decision ng IBP Board of Governors kung guilty or not guilty, riniripasa pa yan. Recommendation yan sa Supreme Court. At the end of the day, the Supreme Court makes the decision. Sir, can you walk us through the process lang po? Sabi niyo po 6 months ang aabutin nito. So paano po ba? Ngayong nag-file na sila, yung mga petitioners, ano na pong mangyayari? Ang gagawin ko ng Supreme Court, i-refer yan either sa bar confidant. Meron kasi isang division dun sa Supreme Court na in charge dun sa affairs ng lawyer. Sila yung nagpapatakbo ng bar exams, sila yung mga tumitingin kung yung mga pumasa ng bar exam, meron ba silang moral turpitude o merong mga kaso para hindi mo na... Alam nyo nga mga kababayan, natatawa nga ako dito sa kampo nitong si Digong. Kasi mga kababayan, ang ginagamit nila na pangtakip dito sa issue ng disbarment case laban po dito kay Duterte, yung budget for 2025 na meron daw pong mga blanco mga kababayan doon daw po sa mga cheque. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, yun yung ginagamit nila na ingay para pagtakpan etong nanganganib mga kababayan na pagiging abogado nitong si Duterte. Hindi nyo ba napapansin? Buhat nung pumutok mga kababayan etong issue ng disbarment case laban dito kay Digong, nag-iingay sila mga kababayan doon po sa issue mga kababayan ng budget for 2025. Yun yung ginagamit nila na pangtakip mga kababayan
sa katotohanan na kahit kailan ay pwedeng madisbar etong si Duterte. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nag-iingay sila ngayon. Kasi wala silang maipantatapat dito sa isyong to. Kasi mga kababayan, putok na putok etong nalalapit na pagkakadisbar dito kay Duterte, yung isinampang reklamo ng disbarment case laban po dito kay Digong. Kaya mag-iingay sila para pagtakpan etong mga usaping ito, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na sila makakapag oath of office. Sila din po yung mga nagtatanggal sa role of attorneys dun sa mga nadidisbar. So yan po yung na isang unit doon in charge of that bar discipline. So kung pwedeng i-refer ng Supreme Court doon, pwede rin po at karamihan rin-refer ng Supreme Court sa Integrated Bar of the Philippines. Meron tayong tinatawag na Commissioner on Bar Discipline, 150 lawyers yan, coming from the different regions of the country, IBP regions. Yan ay bine-vet out with integrity, with competence, with efficiency. Tapos sila yung binibigyan ng IBP Board of Governors at ng Supreme Court ng tungkulin na imbestigahan itong mga complaints against lawyer. Pwedeng isang bar discipline commissioner yan o kaya tatlo. So pasasagutin ngayon yung nasasakdal o yung kinokomplain. Opo. Both under oath, i-evaluate na niya ngayon kung meron bang basihan o wala o prima facie case. Kung wala, i-dismiss. Kung meron, pwedeng mag-require ng clarificatory hearing lang. Yung kung may mga duda, may hindi malinaw dun sa mga affidavits, sa mga ebidensya, clarificatory hearing. Pagkatapos nun, gagawa na siya ng report sa kanyang based on the evidence na sinubmit, mga sworn statements. Gagawa na siya ng report sa IBP Board of Governors. Ito yung mga hinahalal ng mga abogado na mamumuno sa kanila, headed by the chairman and the president, national president. Hinahalal itong mga abogado every 2 years. So sila ngayon ang magdidesisyon kung tama ba yung rekomendasyon ng investigating commissioner o commissioners at gagawa sila ngayon ng report at recommendation sa Supreme Court. Pagdating naman sa Supreme Court, titignan lang ng Supreme Court kung naaayon ba ito sa batas, sa rules. At ang required na evidence lang dito, hindi proof beyond reasonable doubt. It's not even which is required sa criminal case o kaya preponderance of evidence required sa civil case. Substantial evidence lang at kinakailangan. So, mababang level. So, substantial evidence lang, any relevant evidence sufficient for a reasonable mind to conclusion. So, madali lang. Kaya nga, yung proseso, summary. Ibig sabihin, hindi ho kaso sa korte. Kaya nga, 180 days lang yung binigay sa rules para ma-resolve ito. So, once na nagawa ko ito, titignan ng Supreme Court, titignan din kung yung pinataw na rusa, ayon dun sa scale of offenses, whether it is serious, less serious, or light offenses, at yung parusa. So, malaki ang diskresyon ng Supreme Court nito at sa kanong IBP Board of Governors. Kasi nga, naiibang klaseng kaso ito eh. So, pag naglabas ng desisyon ng Supreme Court, yun na ho, yun. Final na yun. Kasi nga, Supreme Court naman en-bank ito. So, ibig sabihin, hindi na pwede mag-apila etong si Duterte kung sakali, mga kababayan, na maglabas ng desisyon etong Supreme Court na idinidisbar po etong si Digong. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung titingnan natin, kung pagbabasihan natin itong sinasabi dito ni Attorney Domingo Cayosa, talagang napakarami ng grounds na pwedeng ma-impeach, mga kababayan, etong si Digong. Unlike dun sa sinasabi nitong si Panelo na wala daw basihan, mga kababayan, para ma-impeach etong si Duterte at black propaganda lamang daw po yung ginawa, mga kababayan, na pagpa-file ng disbarment complaint laban po dito kay Digong, mga kababayan, dyan po sa Korte Suprema. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa naging pahayag ng dalawang abogado, mga kababayan, patungkol dito sa disbarment case na isinampa laban po dito kay Digong? Kasi ang sinasabi ni Panelo na isa ring abogado
black propaganda lamang daw po yan at wala daw pong sapat na basihan kaya maibabasura daw yan mga kababayan ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi nitong isang abogado, kung tutuusin, napakarami ng grounds, napakarami ng basihan para talaga ma-impeach mga kababayan, para talaga ma-disbar etong si Duterte, etong si Digong mga kababayan, dahil nga marami siyang mga activities, marami siyang mga ginawa na naka-record publicly. At yung iba pa nga mga kababayan, yung mga mismong inamin niya kung paano siya magtanim ng ebidensya nung siya ay prosecutor pa lamang at kung paano niya aminin mga kababayan yung mga nangyaring patayan nung panahon na siya pa ay presidente. So comment below na lamang po mga kababayan